Yo, yo, yo guys, check. Kamusta? Ano nangyari? Bigla tayong bumagsak mga idol. Anong nangyari? Mga Lodi, no? So, ayan, mag-update tayo ngayong gabi. So, kita nyo naman kanina, sa kakaabang natin sa ating, ang tawag doon? Strong support. Binasag yung ating strong support, mga idol. Grabe naman yan. Ano nangyari? So, nag-position tayo. Ito, grabe, no? Grabe yan, mga idol, kita nyo. Kanina yung 30 USDT ko wala. Natalo yung 20. Bigla tayo na bigla tayo nakirig Pero ang leverage ko noon is 20x, no? So, may natira akong 10. Ayan natin, raid ko na. No, ito siya ngayon. Ayan, no? Profit tayo $7. Pero ano lang to mga Lodi, no? 10 USDT lang yung trade natin. Naka times 50 lang tayo. So dito yung position natin, malapit sa ating strong support na sinasabi ko. Pero grabe mga Lodi, hindi lang XRP, halos lahat. At alam nyo yung pinakamalupit na nakita ko kanina, yung Pi. Grabe si Pi, no? So yung 30 USDT natin, medyo buhay pa, pero tinamaan yung stop loss ko kanina, no? So bawas ako ng mga ang natira sa akin saktong 10. Mga idol din, hindi naman mga 10 point something ganyan, no? So trade ulit tayo. Pinosisyon ko siya nga dito nga banda sa ating strong support. Ito kasi strong support natin yung blue na to So ayan yan, no? Diyan siya nag-consolidate, mga lods, no? So parang ito nangyari, no? Parang ginuhitan lahat ng mga malulupit mga lods No, yung mga hindi na naniniwala na abutin sila, inaabot mga idol, sunog. Ginanon parang hiniwa ni Captain Yami ng Black Bull. Ginanon no po, puni. Tapos balik dito sa consolidation. So, goods naman yung position ko kasi sa tingin ko lang yun pwede pa rin ako ma-liquidate dyan. So, ang parang binasihan ko lang ng mga idol nandito tayo sa sinasabi natin strong support and dito tumagal yung consolidation, no? Sa 1 minute time frame lang to kasi. So, sinabi ko, sige, goods to, puposition na natin. So, puposition tayo nang bumaba siya banda dito. Ayan, dito ako naka-position yan nag-negative pa nga ako Tapos, ayan, naka-recover na. So, 100% na ba? Hindi, 72% pa lang ang ating panalo. Pero dahil nga $10 lang ang ating position, ayan pala ang profit natin, $6. Nakadiin na yung $10 ko, mga idol. Sabi sa inyo, malitlitan lang tayo Yeah? So, grabe. Ang daming nasunog, mga idol, 1 billion, no? Sa loob lang ng 30 minutes. Check natin yung Pi, mga lods, no? Grabe yung Pi Yes, ang dami sigurong nalungkot talaga ng sobra dito, mga Lodi. Ayan. Boom! Kita nyo no? Grabe yan, mga lods. Ang haba. Alam nyo kung saan umabot? 0.1. Oh my God. Pinakamababa yan. All-time low yan, mga Lodi. Check natin sa 1-day time frame. Kita nyo yan, mga idol, Ito yung pinaka-chart ng Pi nung lumabas siya sa BitGet. Kita nyo talagang pinaka-all-time low tong nangyari kanina, mga lods, no? Inabot, mga Lodi, grabe yan. Antindi ng pangyayari na yan, mga idol. Grabihan. Ang dami, kung tutusin, ang dami talagang nag-double digit yung negative Dogecoin niya, halos double digit to kanina. Uniswap, Sushi, ang dami. Mga idol, no? Halos lahat, no? Check na nga natin yung ating crypto bubble. Ito kasi sa hours na to, ito na yung medyo naka-recover na. Pero ngayong day, boom, kita niyo no? Ang grabe, mga Lodi, no? Sobrang tindi. CFX din pala, Grabe. So, duguan, sunog. Ang daming nasunog ngayon, mga idol, sa totoo lang, mga Lodi. So, ayan, no? Sabi nga dito, over 1 billion worth of Bitcoin long. Bitcoin lang to, mga idol, have been liquidated in 20 minutes after a sudden drop in price
as we frequently see during the Sunday night session. Low liquidity has led to a large washout. Washout talaga. Sunog talaga mga lodi. No? The dip is frequently bought into the US market open. So grabe to, $1 billion mga idol. Alam niyo ba kung magkano sa peso yan? 57 billion pesos. Kasi yun yung palitan eh. So 57 billion. Yun yung grabe. Sa loob lang ng 30 minutes. Antindi kumita ng mga crypto exchange, mga idol, no? Ganun-ganun lang, oh. 1 billion. Boom. Ubus ang lahat ng nagwagi, mga lodi. No? Ngayon, sila mga talunan. So, pero sabi naman ni CC, mga idol, dips are important for establishing support levels, which are like foundation of a house, no? Siyempre, Binance, eh. Isa kayo sa mga matitindi. Ang laki ng kinain ng pinera ng Binance dito, mga lodi. Sabi nga dyan, no? Ayan, nakita niya, no? Binance keep accumulating a ton of stable coins just as the market got wiped out. Coincidence or did they know something? O, di ba? Kumbaga nangyari, nung nag-drop mga lodi, ang dami, puro stable coin mga binili nila ngayon. No? Ayan, no? Ang dami lang accumulate na stable coin. Bakit? Ano meron, mga lodi? Babagsak pa ba? Ha? Babagsak pa ba? Timbrehan nyo naman kami, Binance, CZ. Nagtimbre na nga CZ, oh, sabi nyo, dips are important. So parang sinabi niya, magdidip pa, umapit lang kayo. Ang kati mo. Oh. Sabi dito, this is the biggest liquidation since March. With over 95% coming from long position, why is an event like this important? The market is overheating. Over-leveraged longs need to get flushed to reset the market. Now, the market is getting the stage for the next major move in quarter 4. So, nang ano lang mga idol, no? Nang wash out, no? Dahil magka-quarter 4 na. So, kailangan yung mga nakasabit sa long, hindi na kayo makasabay sa quarter 4. Diba? I-liquidate na muna kayo. Swerte nyo naman. Diba? Swerte nyo, eh. Ang tagal nyo naka-hold ng long, tapos masasama pa kayo sa quarter 4. Ano kayo? Favorite? So, nilaglag muna sila lahat, mga lodi, bago daw lumipad. So, lilipad na ba? We don't know, mga idol. Na. Pero itong nangyari na to, ang laki nang nawala. Ang daming nasunog for sure, mga idol. No? Grabe. Umabot ng 1 billion. Kita nyo yun, mga lodi, sa load lang ng 30 minutes. Oh my goodness gracious, di ba? Gravity yan. Sunog ang lahat, mga lodi. Sabi nga ni Andrew, sunog ang lahat kahit ako mag-isa lang. Sabi niya gano'n. No? Pero hindi mag-isa eh. Lahat ng crypto exchange eh, mga idol eh. Ayan no, kita niyo yung mga liquidity dyan. Kinuha, mga lodi. Antindi ni market. Kinuha niya oh. Mga idol oh. Pang. Grabe yan. So, ano ang next move? So, hindi ko alam kung ano next move nito ngayon, mga lodi. So, babasahin ko pa to sa totoo lang, mga lodi. Sa ngayon, medyo hirap pa eh. So, nagtitrade lang naman ako ngayon ng pa sa ano-ano lang. Pag ito, babasahin ko lang muna. 6 USDT yung panalo natin. Pero pag umangat to dito, baka ano to, mag-bounce eh. Ayun yung sa tingin ko lang dito banda. Double. Dito sa range na to. Sorry. Yan. Dito sa range na yan, baka mag-bounce yan eh. Bago bumelo ulit. So siguro, pag umangat siya dito, pwede na akong maglagay ng take profit dyan, mga lods. Magla-lock profit ako dito kahit mga, hindi ko alam kung magkano, pero magla-lock profit ako pag umabot dyan. Kung hindi aabot dyan, wala tayong magagawa, mga idol. No? So, natalo ako ng 20 USDT and yung natira sa aking 10 ay nakataya na. No? Positive tayo ng 5. Kanina 7 eh. O ngayon, 5 ulit. So, titignan natin kung magwawagi o hindi, mga idol. No? So, ayan, grabe, no? So, punta muna tayo dito sa Bitpinas. Check lang natin mga idol. May mga update ba? Na?
Pi Network Pulse, grabe. 0.3 to 0.1. Grabe, 'di ba? Ang tindi niyan, mga idol. Crypto's most prominent former Binance has removed ex-Binance in his bio, thus driving all sort of speculation on whether or not ZZ is going to take back the helm of the world's largest crypto exchange. Hindi pa kasi tapos yung kaso niya, mga idol eh. Kaya nga nagre-request siya na pardonan siya ni Trump eh. No? So ayan, 1 billion. So hindi natin alam kung babalik. Pero sa tingin ko kung babalik man si ZZ, hindi pa ngayong cycle, baka next cycle. Hindi siya pwedeng ngayon eh. May kaso siya eh, mga lord. So bawal pa siya. Sa tingin ko lang naman yun. Dito tayo sa YGG. Okay. The local crypto community is calling out Representative Javi Benitez, the young trailblazing politician, recently filed House Bill 4380, the Philippine National Budget Blockchain Act. The politician recalled how he had already been active in the blockchain community since 2018. Wow, malamang paldo na to, mga idol, no? Isang cycle na, naranasan na niya yung cycle, pangalawang cycle niya na ngayon. However, local crypto builder Christopher Starr commented how the congressman does not even have an original blockchain bill and has not made any moves to stop the SEC from banning international exchange. Tama nga naman, 'di ba? Kung ikaw pro-crypto, ba't pinapabayaan mong kumbaga hindi ka man lang nakatulong, no, dun sa part na binan lahat ng mga foreign exchange. 5 pro-blockchain bills have been filed in the last 2 months. What are the chances that any of them pass? 0. Sa tingin niya may papasa kaya, mga idol? Sa mga nagpasa ng bill, nag-apply. 5 kasi yung nag-apply eh. Isa siya ron. Ano sa tingin niyo? Ano yung kay KG? Yung kay KG pala yung nawala. Ito, mga lodi, medyo nakakalungkot to na balita, no? Ito umiyak si idol. Sabi dito, basahin ko lang Rastaland TV, no? Sa Pump.Fun streaming with stage 4 cancer has been drained of $32,000 in creator rewards, mga lodi. So yung reward na naipon niya nakuha sa kanya, no? $32,000. The funds would have helped with his cancer treatment, pero yun na nga, na-scam siya o na-hack siya o something. Basahin ko na ulit. Alex Becker and Sol Jakey have stepped in to cover the lost funds. So meron palang sumagot eh. While streaming on the crypto platform, a watcher got Rastaland to download the verified stream game Blaster. Ayun, no, grabe. So yung mga click ka talaga, mga idol doon eh. Lalo na pag streamer ka, tapos marami kang asset, maraming bitag na lalapit sa'yo. So once naka-live ka, dapat wala kang kiniklik-klik ng kahit ano. Mga idol, kung ano lang yung nilalive mo, yung dinalaro mo, yun ka lang. Pag may mga nagpasas ng ganito, ng ganyan, wag mong gagawin, wag mong gagalawin. According to SAC-XBT, the game is a malware which has stolen more than 150,000 over the course of a month. The story serves as a warning to take care when downloading verified stream games. So ayan, so nakakalungkot, no? Pero ayan, mga lodi, isipin nyo, may cancer na, mga idol, in-scam pa, 'di ba? Grabe naman yung mga tao na yan, mga lodi, no? Pero si Alex Becker at si Sol Jakey have stepped in to cover the lost funds. So tinulungan pa rin nila si Rastaland TV, mga idol. Good for him. Pero yung chupol na nang-hack, mga idol, no, grabe na, no, mga wala ng puso, mga idol, no, maski may sakit ini-scam o hinahack pa. Grabe naman kayo, no? So buti na lang meron mga mabubuting puso diyan, mga lodi. Kung merong mga masama, meron pa rin mga mabubuti. Pero ang pinaka lesson learned dito, wag mag-ingat kayo, doble ingat, triple ingat, no? Sabi ko nga sa inyo, sino ba yun? Si Gugus Axie ba yun? May nag-PM sa kanya, inalok siya ng kumbaga ipo-promote yung something, yung ganito. Goods naman kasi hindi ko alam kung sa Axie din yun o ibang game eh. Kumbaga NFT game. Parang ipo-promote niya, tapos babayaran siya.
Ngayon, may pinasa sa kanyang notepad para ayun yung gagawin niyang parang script, no? Gagawin niyang script. So, nung pagka-open niya nung notepad, pagka-double click niya, ano pala yun, mga lodi, no? Parang malware nga yun. So, nahack lahat ng access niya nun. Kaya ayoko na rin mag-entertain ng mga nagpapapromote. Marami nagpi-PM sa akin yan, nag-i-email. Napakadami mga lodi, pati sugal. Ang daming nagsimula nung nauso yung sugal noon. Isa lang yung inano ko noon, pero tinigil ko na agad. Pero ang dami nag-aano sa akin, ang dami nag-i-email sa akin yan, mga lodi. Hindi ko na lang sila pinapansin. Nag-iingat lang ako talaga, mga idol, no? So, sana mag-ingat din kayo, no? So, ito good news sa may mga nag-comment sa akin, no? So, actually, nakita ko na to, nakalimutan ko lang siya. Isabay kanina eh. Sabi dito, Ron buybacks, no? Sabi rito, unleashing the Ronin treasure. Ronin's sleeping giant is waking up, no? So, ano bang nangyari sa Ron? Tingnan ko nga yung Ron coins. Ron. Nako, bumaba rin pala si Ron. Dito yan, no? Maabot siya ng 0.46. 0.46 mga idol. Ano ko lang mga lods Hindi ko alam kung magkano yun 24 hours, ayan. Dito talagang ang baba Ay, sorry. 27 pesos. Magkano yung pinakabinaba niya? 27 nga 27 pesos. Grabe yun So murang-mura. Isipin nyo kung naniniwala kayo sa Ron, kung bullish kayo sa Ron, mura ngayon ang Ron coins, no? Ronin sleeping giant is waking up. Over the past 4 years, the Ronin treasure has accumulated a massive trove of tokens. This silent stockpile has been growing in the shadows for too long. We're ready to unleash the beast. On September 29, September 29, the Ronin treasure will begin buying Ron from the open market. So, mamimili sila ng Ron. This will benefit all Ron holders from everyday Web3 gamers and NFT collectors to Ron holders with conviction in our movement. So, magba-buyback sila ng maraming Ron. Sa market So, open market. So, parang may bibiling whale na malupit pero sila yon, no? Parang ganun, no? The Ronin treasure holds over 4.5 million USD in token, including 895 Ethereum and 600,000 USDC. Over the past few years, the treasury accumulated these funds by earning, yan na yun mga lodi, no? So, hindi lang yun yung good news sa Ron Itong magba-buyback sila, no? Meron pang mga good news dito. Sneak peek for what is coming next month. Rewards for crypto influencers. Ronin wallets plus existing players. So, parang naisip ko parang farm bill. Hindi, parang magtatanim, magbibili, magpapakain, maggaganon, no? One thing I don't do, I got a bunch of old stuff into my MetaMask from Sunflower Land. Like a dog, a scarecrow. Is it usable yet? Ito pala yung isang laro pala to sa Ronin. Yung Sunflower Land. Actually, ang dami kong siguro wala na to yung sa akin. Yung aking mga NFTs dito. Etong nasa aking etong Ragnarok Monster World ko, parang wala na akong pag-asa dito Kung hindi ko na siguro mababawi ito. Ang laki rin nito, minint ko to Mga idol no? So, hindi ko alam kung wala na ito. Collection ko na lang yan. Tapos, yung item ko, ito. May gamit pa ba to? Saan ito? Sa land to land item. Ay, hindi. Sa Axie rin pala to. Iba pala yung land item. And dito, may land item din ako. Ito, dalawa lang pala yung land item ko. Nag-burn ako ng Axie. Makuha lang to. Sino may alam nun? Diba, kapalit niyan Axie. Parang ipapakawalan mo yung Axie mo, tapos bibigyan kanila ng
land item. So ibig sabihin, ang katumbas nito is 2 Axie. Diba? So hindi ko na alam kung ano bang update nila dyan, no? Gumawa sila ng event dati, tas ayan. Sa Hydro Journal, meron din akong isa. Ano pa ba yung mga nag-participate ako? Wala na. Hindi ko na alam eh. Pixel Dungeon, meron din akong gold member. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko na alam yun ha. Ba't ako meron nun? Ano pa yung isa nakita ko? Axie Badge pala yun. Ayan, hindi ko alam kung meron pa ako nito mga to. So, hintayin na lang natin kung ano may update ng Ron. Siguro, once na tumaas yung Ronin, mapapansin ulit yung Ronin Network, yung Axie Infinity. So, we don't know, mga idol. Pero ito, good news to pagdating sa Ronin Coins. Sabi nga nila, magbe-benefit yung mga naka-hold. So, hanggat di pa huli, pwede kang bumili. Bagay, wala. Etong Ron ko na dito sa wallet ko, ano bang meron dito? Alam ko, SLP ko pala, meron ako 6,000, no? $10. O, Ronin ko, ito lang. Actually, umabot na to ng ng $150 tong Ron ko eh. Kinuha ko lang, mga idol. Hanggang natira na lang yun, yung na yun. So, yan yun na lang. Ganyan talaga, no? So, iba naman, update naman tayo mga Lodi. Key events this week mga idol. So, bukas, magiging volatile din ang market, no? Kasi magsasarita si Jerome Powell. Pag naging hawkish o dovish, hindi natin alam kung mangyayari yun bukas mga idol, no? Kaya, mag-ingat din. Bukas, Martes, malamang magla-live bukas si Boss Robo, eh. August new home sales data, Wednesday naman to. August durable goods order data, Thursday naman. Thursday din tong US Q2 2025 GDP data, Thursday din yan. At Thursday din, so tatlo yung event sa Thursday. August, exciting home sales data. At ang Friday natin, August PCE inflation data. We have another busy week ahead, no? So hindi ko nakita to, wait lang mga Lodi. Hindi ko napansin kasi nung tapos ng FOMC, hindi ko na pinansin yung mga susunod eh. So ito nga. Sabi, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ayan kulay-pula lahat mga idol Saturday. Wala, sa October 4 yan, anniversary namin. So ayan. Tapos Thursday naman, October 9, may FOMC minutes naman. So pero ang importante ngayon Tuesday, magsasalita si Jerome Powell bukas. So hintayin natin kung ano mangyayari mga idol, no? So gravities, ang dami pa lang aabangan nyo yung linggo, magiging volatile ngayon. Yung huling part ng September pang shake out talaga. Nakita nyo yun mga idol, yung huling part ng huling linggo ng September talagang ilalaglag tayo, kaya mag-ingat kayo, kumapit lang kayo mga idol. Ako halo-halo na yung news ko pagdating dito. Explain ko na lang. Chris Larsen, the market still doesn't fully grasp the scale XRP can reach. He definitely knows something. So lagi naman sinasabi ng mga tawag dito, Deb. Korea is waking up and ready to cook. So alam niyo naman yung upbeat mga idol, laging XRP yung pinaka ang laki ng trading volume doon. Ito, good news. Ralph Lauren adds XRP as a payment method in the US. The bull run is starting to take shape, no? So, ayan, mga idol. Massive news incoming from XRP this week. Don't miss our channel. It's about to change the crypto game. Ayan si Paul Baron. Ito kasi si Paul Baron, mga idol. Meron siyang mga insider. Hindi siya insider, pero meron siyang mga kilalang insider. So, once na nagsabi siya ng ganito, na massive news incoming on XRP, meron din talaga. Ilang beses niya na ginawa yan, mga idol, no? Di abangan natin ngayong week daw. So, Monday pa lang naman ngayon. So, sabi dito ni Jake Laber, alright, below is the receipt I was looking for. The fine has been paid and the case is 100% over. Apologize for any confusion I caused. So, ito daw yung resibo na tapos na, no? Yung kaso. Ito ata yun sa SEC tsaka sa Ripple. Hindi ako sure, pero parang ito yun. So, sabi nga dito, the fine has been paid. So, nagbayad na daw ata. At natapos na yung kaso. Pero, yung mga ganito kasi niya, lumabas yung papers.
Dahil nga nasa social media ka, meron pa rin mga tao na parang iniisip na hindi yan totoo, ganyan. Mas maganda kung maririnig nila yan kapag yung mismong SEC na yung nagsalita o yung mismong Ripple. Pero mas maganda kung SEC, mga idol. Pag nag-post yung SEC yun, medyo goods yun. Kapani-paniwala na agad yun. Pero yung meron lang maglalabas ng resibo na ganito na hindi naman kilala o kunyari content creator lang, isipin agad nun bias o baka hindi totoo. Kaya mas maganda kung hintayin na lang natin na i-announce ng SEC. Major banks just got the green light to use XRP for cross-border settlement. No, mainstream media won't tell you this. But the XRP ledger is already delivering something even bigger. The first decentralized media platform where writers are instantly paid in BXC token. So ito na natin bangkanin. Dahil ko nakikita sa kanila yung BXC na yun eh. Hindi ko naman pinapansin yun. Parang crypto exchange ata yan. So ito yung mga bangko, mga Lodi, no, na partner ng Ripple. So iba kasi nagsasabi, walang gumagamit na bangko ng XRP sa Ripple, ganyan. So ito na yun. Search nyo na lang. Pwede nyo naman tanungin si Grok kung totoo ba na partner o nag-collab yung Ripple, Western Union, Ripple o yung Akbank, ganyan. Baga sama nyo na siya sa research nyo kung totoo. Ito, big moves incoming. Trump's gold reserve eyeing XRP to tokenize gold. Physical gold meets blockchain speed, real world value flowing through the XRP ledger. So pag ito nangyari, mga idol, nako, maraming iiyak. May iiyak yung mga Bitcoin maxi pag nangyari to, mga idol. This isn't just adoption, it's a new financial era. So if ito nangyari, bullish na bullish sa XRP, pero hindi ko alam kung, kasi marami na rin talagang lumabas na ganitong news eh. Kaya lang kasi pag sila Bull Baron yung ito kasi nangyayari talaga minsan talaga. So kaya bullish yung iba pag siya yung nagsasalita, mga idol. Tsaka si Jake Clubber, ayun, mga ano yun eh, solid yun eh. XRP has been granted special regulation for ETF approval. So alam nyo na, no, nagsasawa na nga ako mag-news ng XRP. Dahil puro good news eh, pero bumabagsak eh, di ba? Ano to? Oy, Ron pala to. Natin. Nawala na, baka na-liquidate na ako, hindi ko pa alam ha. Baka na-liquidate na tayo. Oy, bumalik. Bumaba kanina eh. Oh, 7.7 ulit. Ay, mag-100% na to. 80% na oh. Break profit ko na kaya. Yung $7, no? Mamaya pagtapos ng video natin. So ito lang yung parang pinakagusto ko na news sa XRP ngayon. Parang yung pinaliwanag ni 24 Hours Crypto. Sabi niya, people don't realize how little XRP is left. No, kung gaano na lang kaunti yung XRP na ngayon, no? Sa Ripple Escrow kasi, mga idol, today 37%, no, ng XRP supply is nasa escrow, no, which is 37.3 billion XRP. No, kasi nasa 100 billion ng XRP, no. So yung 37 billion nasa escrow na agad 'yan, mga idol, no. Ripple Liquid, no, meron siyang 3.5 billion nasa Ripple. Chris Larsen meron 2.3, si Arthur Brito merong 1.3. Kaya sinasabi ng iba, ang lalaki ng hawak ng mga ganyan mga developers ng XRP eh. O ganoon, 'di ba? So kung susumahin mo agad to, mga idol, lalos mga nasa 50% agad ito. Sa escrow pa lang, tsaka yung sa mga developers ng XRP, tsaka yung liquid, no? That nearly 44.4% of supply already accounted for, no? So, ayan na agad yun. So, ibig sabihin, 56.6 na lang ang pwedeng bilhin, no? And then, you have looked at institution. So, yung mga institution, mga idol, meron na ding mga XRP yan. Lalo na yung mag-a-apply ng ETF, mga idol, di ba? So, isipin nyo, 66% na lang, no, yung pwede nyong bilhin. Purpose ETF already holds 29.6 million XRP o 89 million at $3, no? Bumili yung mga nag-apply ng ETF. Nasa 29 million XRP na agad. 3IQ holds another 45 million XRP. Oh, 'di ba? $3, no? Meron na agad silang meron silang 45 million na XRP. So pag pinagpa-plus-plus mo 'yan, mga idol, no?
And the best part, these are small firms, not trillion-dollar giant, no? Yung mga yan. Pero ang lalaki na ng hawak nila. Retail may be 15% of the supply at best, no? Kumbaga bukabuan ng retail yan, ha. Sa kabuuan ng 100 billion na XRP, ang pwede na lang mabili ng retail doon is yung mga nasa 15% kasi the rest nasa kanila na, nasa institution, nasa escrow, di ba? When JP Morgan, Wells Fargo, Goldman enter, billions more XRP vanish into cold storage, no? Talagang mauubos ang XRP niyan sa bilihan. For the record, XRP is at 2.91 right now. We'll come back to recode this, no? So ayan mga idol. Umaga para sinasabi niya rito, yung supply ng XRP para sa mga retail na bilhin, medyo maliit lang yung porsyento. 'Di ba? So, hindi mo, kumbaga malulungkot ka mamaya, wala ka na mabiling XRP. 'Di ba? Ganun yung pwedeng mangyari, mga idol, no? So, grabe. So, yun yung ating news ngayong gabi, no? At balikan natin. So, ang daming nadurog ngayon mga idol, no? Pero okay malungkot mga loads, no? Kapit lang, ganun talaga ang crypto eh. No? Ilang percent lang naman yang na ano ba to? Dati nga pag bumagsak ng 10% yung Bitcoin, yung bagsak ng ibang coins, talagang ang lalaki. 15, 20, 25. Pagising mo talagang iyak ka eh. Ngayon, okay lang yan mga lodi. Tapos niisip nyo, mag-October na tayo. Tandaan nyo, next month is October. No, sa history, laging palipad ang October. And November is wake me up when September ends pala. Ngayong September. Kaya nga sabi ko nga sa inyo actually yung September dapat drop yan Pero hindi, ngayon lang nag-drop. Pero yung mga nakaraan, hindi naman. 'Di ba? Consolidation lang tayo. Yeah, so ako mga idol, goods lang ako dito. Yung mga hold ko nandiyan pa rin yan. Hindi ko naman binabawasan yan. Mga loads, no? Kapit lang. Tsaka kahit bumagsak man yan, kahit nga lumipad ngayon yan hindi naman ako magti-take profit So wala akong ano sa pagbagsak paggalaw ngayon ng volatile ng market, 'di ba? Hindi sa atin masyadong importante yan. Importante lang sa akin yan ngayon pag nagtitrade ako. Ayun lang, yung mga maliit na pasundot-sundot natin. 482 na panalo ko. Pero talo ko kanina So, kailangan magbawi. Pwede ko na itong i-take profit mga idol. Pero sana umabot siya dito sa range na to. Kasi feeling ko pag umabot siya dyan, ay mag-wave siya ulit So, pag bumabot siya dyan, take profit, tas pwede ako mag-short. Tapos pagbalik dito long, ganun. Hinuhulaan ko na. Mga idol ang mangyayari. Yeah? So ayan, basa tayo comment nyo. Ang daming ano dito Ang daming nagsasabi sa akin to. Nagtatanong sa akin kung pumunta ako sa protest mga idol No, ang daming bida-bida dito Pag hindi ko ba pinupuri yung inyong poon na si BBM, ibig sabihin ba nun, DDS na ako? DDS yan. Nire-rentag nyo ako DDS. Uy, tara, habol tayo. DDS agad. Grabe naman. Pwede rin. Gusto nyo ito naman, si RoboCoins na naman daw ako. Sabi ni Luis Francisco. Si The Demon hot yan, di pa huli sa Chainlink, di pa niya nakakit ang all-time high niya. BTC dominance went up, nag-went up pala BTC dominance. Si Levi Vicente, pangit ka banding ni XRP, binenta ko IP ko tapos tinipat ko sa XRP, akala ko ilipad ka, baliktaran pa nangyari. IP ang lumipad, malas. Malas pala. Maraming natatalo sa ganyang strategy, idol, yung lipat-lipat. Subok na yan. Ayun, nanggaling mo. Mamaya ako pa dapat sasabihin to Si Jazz sa vlog Mamaya. Kasi may nagsabi dahil sa akin dito Mamaya. Hindi nila alam Boss Jeb, grabe ang pagbagsak.
pabagsak ng luha ko. Aray ko, na-liquidate ako, ubos mo nila. Ako nga din, i-liquidate ako kanina eh. Pero babawi tayo ngayon. Yun talaga ang trading mga lods. No? Kaya nga sabi ko, mas maganda kung meron kayong spot, meron kayong trade. No? Kasi yung spot nyo, pang long term yan eh. No? Kahit anong mangyari, pang long term yan. Pang future nyo na yung spot nyo. No? Yung sa futures, ayun yung pang, para di lang kayo mainip sa crypto world. Ganun yun eh. Yeah? Pero dapat, medyo pag-aralan nyo rin yung chart. Ano ka ngayon? No, ito si Lesulo, galit na galit oh. Historical ba yung September? Ano ba yan? 21. 21. Akala mo upo ang presidente? Ano sabi na ito? Ano to ah? Ano to ah? Tawag dito. Nilamon ng sistema. Na-detertards ka talaga. Oh, ayan, grabe. Galit na galit. Ba't ka galit? Ayun na, mukhang mukhang yung buhay mo masukal ah. Mukhang yung buhay na ito ang tawag dito ni Leso Life, masukal, mga idol. No, yung mga ganyan laging galit, hindi masaya yung buhay niyan eh. Kasi naman nagsabi sa inyo, DDS ako, lagi nyo lang sasabihin na DDS ha. Ha? Si Pacquiao nga binoto ko, sabihin niya, DDS ako. Paano kung si Pacquiao binoto ko? Mga kamote talaga itong mga ito. Kayo ata yung namasok ng sogo. Ayan. Si Aldrin. Magkakaalaman na sa Wednesday. Speech ni Jerome B. Wednesday, Tuesday, idol. Bukas. Magkakaroon tayo ng salita niya. Magsasalita siya. O, ayan. Anong oras to? 4 hours? O, pares tayo ng position eh. Nasa ganyan din ako eh. 2.8 sa bagay ako 2.80 pero 2.81 din yan halos din eh. Ano na lang eh, saglit na positive tayo ngayon, kaya lang ako 7.5 lang. Hindi ko alam kung magkano ang tinaya mo idol, baka panalo ka na, take profit ka na, mag-lock profit ka na idol. Si Gaming PH si idol tuloy na liquidate daw. XDG high low, shoutout sa'yo. Nakita kita hindi, naka-black talaga ako doon. Hindi naman lahat ng damit ko, idol black. Kapag nagkaroon ako ng black and white lang pala ang damit ko. Pag nagkaroon ako ng ibang kulay, ibig sabihin, hindi ko binili yun. Niregalo sa akin yun, kaya binigay. Lahat ng damit ko, black eh. Si kabayan, grabe bagsak na nga, lalo pang bumagsak. Kawawa, ako, dati nag-invest ako sa Pi, no, nung paglabas, pero nakapag-profit na ako dyan. Pero yung pinaka-Pi ko na lang is yung nasa cellphone ko, yung minamine natin. Meron akong doon, halos magto-2,000 na yung Pi ko doon. Kaya lang, hindi pa ako approve sa number 9. Ayun yung pinaka-sutoy na nangyari. Tagal na nun, hindi ko pa rin ako na-approve. 1 week na naipit position ko. Malapit na sa liquidation. Nako, mukhang tinamaan ka ata kanina, idol ah. Si Ubusan Junasan, ayan. Nako. Kamakailan lang, nakakita ako ng isang site na may info at balita tungkol sa crypto. May live sports din na pwede panoorin. Nakakaaliw at mabilis lumipas ang oras. Gamble scam. Grabe naman yung gamble scam. Nakakatakot yan, idol ah. Si Jimmy Jane, si Ronin Padilla, shoutout sa inyo. Maraming gulo. Si Salad Channel, shoutout. Mojo Marquez, na panaginipan ko, na-liquidate daw ako. Tas nangyari nga. That's your dreams. So yan, ako, pagkagising, GG. Sunog eh, no? Grabe yung pagtulo ni XRP. Hindi naman lang siya, lahat naman, idol eh. Yeah, lahat naman tumulo. O, nagsimula yan kay Bitcoin, syempre. 116 to eh. Si Bitcoin 116, tama ba? 116. Dito 115. 115 pala. From 115 kasi naka 1 minute time frame tayo. Kaninang alas 6 to ng hapon, tama ba hapon o umaga? Umaga. So from 115 umabot siya ng 111 ang katinon, mga idol, laki ng binawas.
So halos lahat naman, no, nag-drop mga idol. No, hindi lang si XRP. Grabe naman kayo kay XRP, oh. Ethereum nga mas malaki yung binagsak 6% eh. Litecoin din ganun, tsaka Cardano. Oh, 'di ba? So, huwag kayo masyadong mag-isip ng may stress kayo. Mga lodi, hayaan nyo lang. Ano pa? Grabe, bababa pa yan hanggang sa ika-25. Wag muna mag-long. Akyat ng onte, tapos baba ulit ng ika-5 na October. O, yan. May mga prediction si Idol. Si M. Ayan, Quantum Epic, si Elmer TV, shoutout. Si Evo Pabian, boss, tanong po, kapag bear market, saan napupunta ang mga pera sa crypto? Sa mga naka-short at sa mga crypto exchange. Ayun yun, mga idol, no? Kaya nga meron tayong bear at bull. Richard Jose, kasi syempre, pag nananalo ka, saan nagagaling din yung pera mo na napapanalunan? Doon din yun sa mga nag-short. Yeah? Kapag natatalo ka, sila naman nang nanalo sa'yo. Ganun lang yun, mga idol, eh. No? Siyempre, yung crypto exchange, ang laki ng ano niyan. Paldo-paldo yan. Richard Josephine Jimenez, malaki pa yung pagbagsak sa pagtaas. So, ayan, dami na. Napapansin ko, ang dami nyo nang napangihinaan. Mukhang nasi-shake out na kayo. Nagtatagumpay ang market sa kanilang balak, mga idol, no? Naguluhin ng isip at isipin na wala na, pabagsak na. So, nasa inyo yan, mga lodi. Kaya nga yung mga walang strategy, walang plano, yung mga walang clue sa ginagawa nila, medyo masi-shake out talaga. Pero kung ikaw, alam mo yung nangyayari, alam mo na talagang normal lang yung volatility, at may mga chance talaga na kailangan kang ibagsak ni market, no? Lalo na kung malupit kang trader. Kaya nga may mga trader na may risk management, kasi nangyayari yung mga ganito. Diba? Ngayon, kung onti pa lang yung kaalaman natin sa mga ganyan, medyo dapat experience is the best teacher Pero mahirap kapag sa crypto ubus ka muna Diba? So dapat nanonood ka rin o tumitingin ka rin sa mga magagaling. No? Ako nanonood din ako sa kanila Dahil hindi naman ako magaling. Ang natutunan ko lang na medyo nagiging proud ako sa sarili ko pagdating sa crypto yung hindi na ako nagiging emotional. No, hindi na ako yung katulad dati na once na matalo ko, hahabulin ko na habulin yung talo ko. Hindi na ako ganun. Talagang inaano ko na siya, nakokontrol ko yung sarili ko. Yun lang yung sa akin talaga na natutunan ko. At napaka-importante nun, mga idol. Nakokontrol nyo yung sarili nyo pagdating sa crypto, no? Pero minsan kapag alam ko naman na susugal talaga ako, hindi ko sinusugal yung malaki, maliit lang. Tulad yan. Ganun lang yung taya ko. Yan, pwede ko na mapatalo yan kung okay lang. Kumbaga, inano ko lang din siya. Experience ko lang din. Pero yung didiin na, kumbaga nakadiin ka na sa trade, kasi may mga ganun diba? Nakadiin ka sa trade. Hindi na ako magiging emotional pagka ganun. No, yung risk management ko noon nakakasado na. May stop loss, may lock profit, may mga ganito ganyan. Daming guhit noon pag nagtitrade ako ng nakadiin mga lods Pero kung medyo naglilibang lang, okay lang naman. Diba? Ganun. Nakakachamba pa nga. Minsan nga, pag naglilibang ako, mas nananalo pa ako Kaysa nakadiin akong trade Si The History in Minutes. Salamat sa update lagi, boss. Isa akong OFW always watching here in Bahrain. Oy, idol. Shoutout sa iyo Saludo sa mga OFW natin. At syempre, lagi ka mag-ingat dyan sa Bahrain. Si Idol, shoutout sa iyo. Pete Pelizardo, sarap mag-buy. Idol, maganda rin position. Nako, tama ka dyan kung meron tayong pang-buy. Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Lisa Johnson, always yan. Si Idol, shoutout. Si Poor Trader Me, shoutout. Kuya Jeblo, ano masabi sa buyback ng Roy? Na yun na nga. No? Goods yun for me. No? Boss Jeblo, tanong ko lang, okay lang ba maglagay ng XRP sa MetaMask? Goods naman yan, idol, lalo na kung wala ka pang pambili ng cold wallet. Konti lang naman ito para hindi lang siya nakalagay sa Bitget ko. Tapos paano ba siya ililipat doon? Kasi di ko makita sa Binance. Nasubukan ko na, pero sa Bitget iba kasi, di ko alam
network gagamitin ko. Baka kasi magkamali ako. I-try mo muna sa maliit lang, idol. Tsaka meron yung tutorial, hanap mo lang. Hanapin mo lang. Alam ko may napanood ko din yan dati. Ganyan din yung ginawa ko eh. May nagtanong na kasi yan sa akin eh. Pero hindi dito. Tropa ko din. Meron tutorial niyan. Titignan ko. Titignan na lang natin mga idol na. Pero sa ngayon hanap ka muna ng tutorial. Kasi hindi alam namang ko lipat ako. Ayoko na ano sa MetaMask kasi. Ang tagal ko nang hindi nagagamit yung MetaMask ko mga load sa totoo lang. Huling gamit ko na ito sa Axie pa. Mga idol, nakalimutan ko na yan. Pero goods yan mga loads, no? Ang mag-ingat ka lang sa MetaMask is yung mga coins. No, nako, dapat ka lang sobrang ingat talaga doon. Daming naubos lang dahil doon eh. Ano mo na lang idol, check mo muna sa Bitget mga loads, no? Ay sa Bitget sa YouTube. Kung paano, meron yan, imposibleng wala. So nakalimutan na yung scandal ng Roblox, kung saan pati celebrity nadali. Pero sinabi ko na rin naman na mas pang teenager yung adults. At adults yung Roblox kasi nga need ng knowledge sa game programming at iba pa yung Roblox. Yung mga nagpapangalan ng ganun, 'di ba, mas mas madalas na huli sa kaso ng crypto scam. Alam niyo na, speaking of Roblox, Idol Clubbies, no. Yung tropa ko, aking malupit na tropang dikit na tropa, merong computer shop 'yun. No, alam niyo ba na puro Roblox yung nilalaro ng mga bata doon. Iba-ibang game sa Roblox. 'Di ba may mga barilan, mga labanan, 'di ba, may mga ganun. Doon puro Roblox nilalaro, mga idol. Ang lupit nga eh. Sabi niya nga wala na siyang kasi yung tropa ko, si Alex sing edad ko yun eh. Dati ang laro namin Dota, tapos Counter. Ngayon wala na siyang makalaro kasi lahat ng mga bata doon Roblox nilalaro. Grabe pala yung Roblox, no? Ang daming game pala. Kaya pala pwede ka mag-apply doon yung sa IKEA, yung binalita natin kanina, yung magiging empleyado ka. Tapos sasahod ka, di ba? 17. Doon trabaho kaya ako doon. Kasi ay $16 eh, per hours. O sabihin mo nga mag 8 hours ka. Yeah? $128. 8 hours mo magkano? 7.2. Sipin mo yun, 7.2. I-search nyo nga sa mga gusto mag-apply sa IKEA. Ang laking pera nun computer ka lang Di ba natin pwede arkilahin ang pamilya Soldic? Alam nyo, sabi nga nung na malupit na idol ko, deserve nyo kung sino yung mga binoto nyo. Ganun lang yun. Kung binoto nyo yan, deserve nyo yan. Hi, Kuya Jeblo. Ask ko lang po kasi bakit dami ko napapanood sa FB na wag daw ilalagay sa cold wallet ang asset. Alam nyo, nabalita na natin to Sino to? Shernan Matabang. Nabalita na yan, idol, no? Na meron talaga mga nagsasabi ng ganyan. Pero kung maniniwala kayo, nasa inyo yan. Kasi pwede nyo namang i-search ng sarili kung ano yung mga best wallet o best way to keep your crypto safe. Pwede nyo i-search yun sa YouTube, i-search nyo saan-saan, malalaman nyo. No? Kung sa tingin nyo, goods na hindi ilagay doon, kayong bahala. Mga lodi, kanya-kanya yan Hindi mo naman pwede pilitin nyo ibang tao. Ako, sinasabi ko lang, para sa akin, goods yung cold wallet. Kung para sa inyo, hindi, di kayong bahala, mga lodi. Na walang pilitan. Sabi nila sa Web3 daw ilagay. True ba na pwedeng ma-wipe out ang asset sa cold wallet ng Trezor? Lahat, alam nyo mga idol. Kaya nga, lahat pwedeng ma-hack. Government nga na-hack Lahat pwedeng ma-hack mga idol. Depende yan kung paano mo gamitin. Baka mamaya, salanan mo rin kung paano na-hack. Lahat na-hack. Pero yung, syempre, doon ka lang sa parang pinaka-mas safe. Di ba? Yung pinaka-mas safe sa tingin mo. Sa tingin ko, cold wallet yung pinaka-safe. No? Kung sa tingin ng iba, hindi, goods lang yun. Good luck. Ganun lang yun. Good luck sa kanila. Ang problema Di ba?
Lord naman, gagawin ko agad yun. Hindi na ako may pagtalo. Kasi mama, ni-search niya pa yun. Di doon, nagtagumpay siya. Di goods yun. Ako, may sarili akong research. Hindi ko kailangan umasa sa iba. Mga lodi, sa opinion ng iba. No? Although, syempre, yung research mo, kasama rin yung mga opinion ng mga nauna sa'yo. Parang ano yan eh. Titignan mo kung ano yung mga history, kung ano yung mga nangyari dati. So, bago mo bilhin, pagkagastusan yung isang bagay, dapat sigurado ka kung tama ba yung ginawa mo, sang-ayon ka ba sa sarili mo. Di ba? So, ganun. Kung sa tingin nila, pangit sa cold wallet, good luck, no? Very good ka. Di ganun. Okay lang yun. Nako, for sure, dami na naman na-liquidate. Buti, nakaposition ako 2.7. Uy, paldo si Idol, nakaposition sa 2.7, no? Manipulate na nila market, Idol. Saglit lang kinuha. Oo nga, saglit. Ano nga yan? Sinundot yung liquidity. Nabanggit ko na yun eh. Nakaraan eh. Itong liquidity dito. Mga lods. So, ay, hindi yan. Hindi yan. Sa 1 day time frame ba yun? Yan. Sa 1 day time frame, mga idol, kita nyo, kinuha yung liquidity dito. Ayan, no? Laki niya, no? Mga nakaposition dyan, yung in-expect nila, di na kami mababalikan. Sama na kami sa bull market. Yeah? Dilipad na kami. Let's go. O, kinuha sila ngayon. Punk. O, ganun yung nangyari. Mga idol. No? Ang sakit, sabi ng iba. Dapat nag-take profit na ako eh. Gagaling yung isip ng iba eh. Inaabot pa yun. Nag-take profit na lang ako eh. O, di ba? Ganun sila. Nag-buyback ngayon ang Ron Lods. O, ayan. Si Wu Dragon, saka si Zam Sayans. Sayans C, shoutout sa'yo. Si Lucky Man, may utility ba ang Polkadot, Boss Jeb? Naku. Yung mga ganyan tanong, pwede mo na itanong sa ano yan eh. Meron naman yan, idol. L1 yan eh. L1, ano yan eh. Tama, L1. L1 ba yung Polkadot? Hindi ko alam kung L1 o L2 na to eh. Sino nakapalo kay Crypto Moto dito? Legit kaya na nagka-cash out yon? Hindi ko kilala yan, idol eh. Boss Jeb, may maganda balita sa Ron. O, yun na nga po, idol. Si Jared Habon at si Papashi TV. Yung Aster ay dating APX token, idol. Rebranding lang yan. If may APX token ka, pwede mo iyon i-convert sa Aster. Ganun pala. Si Hero's Journey. Isa lang master ng lahat. The one and only Master Butin. Tama. Si Master Butin. Boss, shoutout po. Mukhang bagsak ang market. Pulahan. Pero okay lang. Pag napapanood ko update nyo, mabubuhayan ako ng loob at nagkakaroon ng kasagutan sa mga tanong ko sa isipan. Shoutout Maulan, ingat. Oy, nga pala mga lodi. Ay, shoutout kay Pilabis. Ang lakas ng ulan kanina. Taragis yan, hindi ko na nga pinakarwas si Rocket eh. Naligo na lang ako sa ulan eh. Nilinisan ko na lang yung aking sasakyan, mga lodi, no? So, yun. Ingat kayo. Ang lakas ng hangin. Grabe. Lalo na sa, yung isang pinsan ko kasi medyo malayo na sa Tanay eh. Grabe, lakas ng ulan tsaka hangin doon, no? Ingat kayo, Alam nyo, yung pag nasa crypto kayo, hindi naman puro pataas yan, eh. Alam nyo na siguro yun bago kayo pumasok, no? So, siguro yung mga pumasok nung ngayong 2024, 2025, hindi nyo naranasan yung bear market ng 2022, 2023. Mga lodi, yung every gising mo, taragis yan. So, alam nyo, na-experience ko nga ano bang coins yun? Hindi ko alam kung B-chain yun. Basta may mga coins ako dati na na malulupit din eh. Na inalagaan ko din eh. Pero pinagsawaan ko rin sa uli. Maraming ganun. Nagyari, meron akong 50k, nilagay ko sa coins na to. Paglipas ng isang linggo, yung sobrang bagsak ng coins, yung 50k ko, 15 na lang, 15, ganyan. Pero okay lang, naka-hold lang ako. Diba? Tapos, paglipas ng isang buwan, may kita ko, nakaka-recover na, nananalo na, naging 60 na,
naging 75 na. So tinitiis ko yun dati, yung drop, mga idol, no? So ngayon, ilang percent lang yung bumagsak, ang dami nang nag-iiyakan eh. No? Normal lang talaga yun, mga lodi. Ngayon, kung hindi nyo kaya siguro yung mga ganyan drop, no? Tiisin yung mga ganyan. Sabi nga nila, pag di mo kayang i-hold yung iyong asset ng 5 to 10 years, wag ka na mag-invest, ganun. Dahil maano ka lang, tawag dito, may stress ka lang, ganun. Ayan. Si Rapi, ayan, ay shoutout kay Phil Habis, sinare ko lang din yung aking opinion dun. Ito, nabasa ko to si, mamaya, basahin natin yung nag-red tag sa akin. Rapi aga. Si Jill Sine, boss, may balita ka ba sa G-Crypto? Wala eh. Alam nyo yung Gcash, ginagamit ko lang talaga yan, doon lang, pang transfer, withdraw, ganun lang ako dyan eh. Ang may mas maalam pa sa akin si boss pagdating sa mga Gcash. Ako hindi ako masyado doon eh. Pang withdraw lang. Baby Vlogs Learning, ayan, shoutout sa iyo. Si Jordan, grabe magpaasa XRP, patibayan talaga at pahabaan ng PC. Masarap lang maghakot. Kaso kulang na ang budget. O, ayun nga eh. Kaya nga yung iba, ang ginagawa nila, lagi silang merong nakasubing stable coin. Para pag nagkaroon ng mga ganitong moment, ganitong pangyayari, yung biglang magda-drop, doon nila ginagamit, doon sila bumibili. At which is good yun, good strategy. Trade experience mo na ba? Almost 9 days naka-active position ko. Sa akin nga, 1 month, 2 months eh. Dahil 2 buwan eh. Hindi ako naglagay ng SL. Liquidation exit ko 2.6. O inaabot ka na. 2.62. Tingnan ko nga. Ay, sorry. Ay, hindi ka inaabot. Layo mo pa, dito ka pa. Hindi ka inaabot, idol. Pero kinabahan ka niyan. Malamang nanginig ka. Nagtaka ako ba't nag-exit ang trade ko ng NAC 2.9. Hindi pa nga umabot sa liquidation ko. Ba't nag-exit trade ko? Ganun. Ano po ba ang mali ko doon? Baka naka-stop loss ka naman. Ngayon, nangyari sa akin to. Hindi ko alam ba't ganun. Wala naman akong nilagay na, wala kang stop loss. Salamat po, idol. God bless. Funding fee, di. Kapag alam nyo, yung funding fee, kunyari, naubos, ito, sa bagay, sakto, may trade tayo. Naubos na ba? Talo na ba? Ano nangyari? Ayun, medyo goods pala. Ito, mga idol, di ba, ang aking puhunan is, ang margin ko, 10 USDT. So, may bayad yan. Yung funding fee, ito yan, saan na ba? Ayan. So, every 8 hours, ayan, no? Ayan, nakita nyo. Every 8 hours, nagkakaroon tayo ng funding fee dyan. Ngayon, halimbawa, sa tagal mo na nakaposisyon, nauubos yan yung margin mo kasi nagpa-funding fee ka. Pero, kung panalo ka naman, halimbawa, positive yung trade mo, kahit maubos tong margin mo, kasado pa rin yung trade mo na yun. Pero, magbabawas siya ng funding fee dito na sa profit mo. Siguro naman hindi ganun yung nangyari sa iyo kasi may kita mo naman yun eh. Di ba? So, masyadong mystery kung ba't ka ba't natanggal ang iyong trade, no? Siguro minsan may mga kasi yung nakalimit, baka meron kang nakalimit, di mo napapansin. Lagi mong titignan yan dito. Kung merong nakalagay na isa, saan nakalagay yun? Order details ata yun eh. Baka meron kang napindot na nakalimit, di mo napansin, mga idol. Baka lang naman hindi ako sure kasi misteryo eh. Hindi natin alam kung ba't ganun eh, di ba? So, nanguhula lang tayo. Baka may nakalimit yan, di mo napansin, ng order. Hindi ko sure Pero sa funding fee, mapapansin mo yun eh. Siyempre, sinisilip mo yung trade mo, titignan mo kung profit ka o hindi. Di ba? Titignan mo yung margin mo, naubos na o hindi. Ayun lang sagot ko, idol. Pisugo. Ayun lang yung aking sagot. No, hindi ko alam kung bakit. Baka lang naman yun. Yung Aster, nakita ko lang sa post ni ZZ.
nakapag-profit naman. O, buti pa si Wang Shi. Nakapag-profit. Ayan. Yo, Lodi, good morning. Si Densren Chan, shoutout sa'yo. Grabe yung mga nag-rally, boss. Pati Sogo dinamay. Pati mga motor na nakapark sa labas ng Sogo. Pinagtataob. Sabi nila para daw sa bayan. Pero simpleng mamamayan din ang pinirwisyo nila. Imbes na yung mga bahay ng mga korap. Oo nga eh. Sogo yung inatake, no? Labo. Alam nyo, kanya-kanyang paksyon yan eh. Mga idol eh. Meron mga nandito, meron mga nandun. Yung mga sa kabila naman, mabait naman. Diba? Yung mga sa kabila naman, magugulo. Ang makatuklas niya, alam nyo kung sino? Si Yorme. Matutuklasan yan one of these days, mga idol, kung bakit nangyari yon. Kasi siyempre sa Maynila naganap eh, diba? Sa Recto ata yun eh. Lagi akong dumadaan dun eh. Kaya nung nakita ko sa news, sabi ko, uy, sa Recto to. Lagi akong dumadaan dun dati. Meron pa akong t-shirt printing. Dun ako bumibili ng heat transfer paper. Dun lang bilihan yun, mura. Kaya alam ko yung kalsada na yun. Alas linggo-linggo ako naglalakad dun eh. Oo nga, malas yung. Pero matutuklasan niya ni Yorme, mga Lodi. Sa tingin ko lang meron na siyang sinabi kanina sa interview niya eh, na pwedeng sinadya yung panggugulo, no? Ayun yung nakita natin sa news. Take off na kasi, yan, sabi ni Shake, share ko lang. Si Ferdinand, shoutout sa'yo. Si Share ko lang TV, iyak ako ngayon. Ayun, si Jepoy din, nakasabay sa Aster. Congrats, opportunity para mag-imbak loads, tama ka dyan. Wala, hindi ramdam ang euphoria. Wala na rin nararamdaman. Grabe, sumuso. Dapat yung mga ganyang dialogue nyo, kapag alam nyo, kunyari, December na o January na, yun pwede, kasama nyo pa ako magre-reklamo eh. Pero yung wala pang quarter 4, tas parang sinishake out lang kayo, tas nawawala na kaagad kayo ng loob, nako, mahirap yan, mga Lodi. Baka nga ma-shake out kayo, sayang naman yung hinintay nyo. Yan, pump na XRP nito, nag-upload na si Jeblo, sabi ni Bibo. Namiss mo talaga ako, idol Malungkot si ito yung nabasa ko eh. Malungkot si Idol. Nilangaw ang rally ng DDS. DDS talaga ako dito sa mga to. Kasama itong piraso lang daw kami. Unang-una, ba't ako pupunta doon? Wala naman doon yung baby an ko eh. Tama yung isa. Tama yung nag-comment ng isa. Siyempre doon ako na nandun si baby an. Ba't naman ako pupunta doon? Diba? Natunugan ko na makikita ko ang aking baby. Nandun pa nga si Catriona eh. Doon ako. Ba't ako man doon sa mga magugulo? Ayoko doon. No? I'm a lover, not a fighter. Diba? Halos na maos nga ako kasi gawa sa baby ko eh. Tapos san mo, masyado nyo ako nire-red tag Kaya lang walang damage yan kasi hindi naman ako yan eh. Hindi ko naman yan eh, galawan eh. Kaya wala sa akin yan, no? Yun lang. Mura ka tuloy ni Rebook. Ayan, siyempre din tayo kay baby ko. Hindi nyo ako kilala talaga eh. Buti pa yung mga matatagal na nandito eh. Alam na yung aking kahinaan eh. Pangalan ko nga sa ML yun eh. Nunal ni Ann Curtis eh. Si King Shangsheng. Shoutout sa inyo mga Lods, no? Bodega na mi. Tsaka hindi naman ako doon. Sumaglit lang tayo doon eh. Sinilip ko lang si baby ko eh. Tingnan ko lang okay lang siya. Baka nababasa siya ng pawis niya eh. Kaya sinilip ko lang yung aking pinakamamahal. Jonathan, BTB. Ayan, bodega na. O yan na. Bodega na, idol. Bumaba na. Si Carlos Villanueva, maglalagay ka ba ng position, boss? Opo, ayun na nga. Ano nangyari? Tingnan, silipin nga natin. Uy, 100% na. 98%. Panalo. Sana umakit dito. Pag umakit yan dyan, lagyan ko na nga ng take profit yan. Sana umakit dito para mag-take profit na ako. Tapos hanap ulit tayo. Huwag tayo maging greedy. Mamaya sabi, akit na yan, ganyan-ganyan gandito yan siyempre, huwag naman, di ba? Huwag ka na maging greedy. Kung ano yung plano mo, sundin mo, sabi nga nila.
Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Cruzak, nakaposition ako sa 2.8, boss, pambodega. Sana umabot. Uy, naku, 2.8, pares tayo. Abot yan, idol. Isa ka ba sa mga nakirayot? Alam nyo ba, may kanya-kanyang pwesto yun. Baka, ano ba, kumbaga, hindi naman magulo sa ano namin eh. Ang lahi-lahi magulo eh. Diba? Pero, syempre, hindi ko na anuhin. Pero, nag-ano din ako doon. Ano lang tayo. Masid. Tititigan ko lang yung baby ko. Ganun lang yun eh. Si Zella Bila, shoutout sa'yo. Ayan. Alam nyo, ang pinaka na bad trip lang ako doon. Kasi nga, syempre, nag-welga ka para sa mga politiko, diba? Tapos may mga dumating na politiko, tingin yan. Tapos biglang naging batina nila yung mga politiko bigla. Nabisit ako eh. Parang sinabi ko, ba't dapat di kayo nagpupunta dito eh? Kasi nga, sa inyo, kayo nga inireklamo mga politiko. Diba? Ngayon, pag may dumating na may kulay na politiko doon, wala na, pangit na agad. Diba? Kasi syempre dapat walang pupunta kahit sino. Dapat yung mga tao lang na gustong maglabas ng kanilang mga sama ng loob. Kaya lang, may mga umepal na mga chupul. Bad trip na ako nun. Sabi ko, ayoko na. May gate crusher dito. Nawala yung smile ko eh. Yun lang. Bad trip ako nun eh. Dapat walang ganun eh. Kaya yung iba nagagamit yung mga ganyang protest eh. Kumbaga, gagamitin yung protesta na ganito. Tapos epal sila doon. Diba? Siyempre, yan. May mga taga-suporta rin sila na umaano doon. Maguguluhan tuloy yung mga tao. Nakala ko ba ano tayo? Ba't ganun? Yun. Wala na. Mahin na lang akong fishball nun eh. Useless mga good news ngayon, Boss Jeb. Magkakaroon pa kaya ng alt season. Tayo nawawala na agad kayo ng lakasan nyo lang ang loob nyo, mga idol. Gaya naman, panghinangan agad kayo eh. Kabayan Crypto, sumama ka Boss Jeb sa rally. Ang dami kasing tao doon, yung mga loading. Hindi nyo rin ako makikita doon. Kita ko sa balita na ito yung sarili ko eh. Ngapin nyo ako doon. Kumita sa Aster pero natalo ng 90% plus nung nag-drop. Yun lang, hindi ka nag-take profit agad. Si Anime Forever, Bitcoin Honey, si Jeven, sabog na yan. Maganda na kayo. Si Hard Habit Break. Daming good news, tapos daming ETF, tapos yung Osprey pa, tapos bumaba. Tapos yun na nga eh. Hindi na natapos eh. Egit Gaming, shoutout sa'yo. Jun Abendaño, si Talo 133k. Grabe naman yun. 93k na, 94k na lang. Hindi maka-short. Kaya long na lang after 2 months. Hopefully makabawi. Grabe yan, idol ah. Bigat ng trade mo, 100,000 na. MG Gaming, shoutout sa'yo. Si Sugar, si The Big Pella. Hindi ko napasukan yung Aster, pero yung Avantis napasukan ko. Not sure, Si Sisi kasi, pag nagkaroon ng mga rules o mga batas, no regulation, dapat yung mga developers, politician, celebrity, bawal sila mag-promote ng mga coins. Kung papayagan man sila mag-promote ng mga coins, sila yung account, magkakaroon sila ng accountability dun sa coins na yun. 'Di ba? Pero kung biglang bumagsak yun, tapos promote mo, tapos sipol-sipol ka lang na parang wala kang ginawa. Magano ka lang, oh. So, hindi ko kasalanan yan, ha. Bumili kayong coins. Pangit nun, 'di ba? Dat magkaroon tayo ng loss batas sa mga ganun eh. Saklap, kasama ako dyan sa nag-negative. 2K ko, naging 1.8 na lang. Grab, 200. Ano ba yan? 2K dollars? O 2K pesos. Talo si Idol 200. Kung ano expect ng tao mangyayari sa market, yun ang hindi nangyayari. Sabotahe ata to. O di kung alam nyo na ganun, di kumontra na kayo lagi. Pinoy Tips, tsaka si Disley, shoutout sa'yo ha. Si Christian Torres Gosa, yan. Nag-take profit na ata ang iba. Liquidate ako. Akala ko naman di na siya bababa ng todo. Puro sablay ata, Boss Jeb ba? XRP, di ko na nilagyan yung stop loss. Trade yan eh. Futures trade yan, idol. Malamang mangyayari talaga dyan na makikirig ka talaga dyan. Diba?
Ano akala mo sa mga ano, alam ba kung yung ibang mga na-liquidate dun dito sa ano na to? Dito sa liquidation na yan. Ang dami, billion yan. Yan yung kinuha dyan, oh. Mga idol, oh. Grabe yan. Pag-rally ka ba? Sabi ni ano, Mark Angelo. Oh. In-XP lang. Kala ko, sabi mo, bossing paangat na yan. Uulitin ko market yan. Up and down. Di sila kita kung di sila magbebenta. Labas-pasok lang yan. Alam mo na pala, idol. Ikaw naman, oh. Alam mo naman pala, idol. Ba't mo tinatanong? Pag sinabi ko bang paangat na yan, ibig ko sabihin nun, bukas agad. Ibig bang sabihin nun, isang linggo angat na yan? Grabe naman din si idol, oh. Ayaw na magpaliwanag sa'yo. Babatiin ko na lang si Kevin Alipio. Ayan, shoutout sa'yo. Tsaka si Yukin. No? Ayan, ha. Mga idol, overall, mga Lodi, ang crypto is volatile. No? Sabi nga ni Tito Blanks, bago ka pumasok, isipin mo agad. No? Hindi ko alam kung sinabi niya to. Baka sa iba ko narinig, na kung ano yung goal mo, short term ka ba o long term. Ganun yun, parang sa kanya ko narinig yun. So, tamang-tama yung sinabi na yun, mga idol. No? Ngayon, kung long term ka, wala kang pakialam dyan sa mga, kung bumaba man yan o hindi. Wala kang pakialam dyan kasi sa long term ka naman, di ba? Isilipin mo yan o titignan mo yan sa matagal pang panahon. Kung ano man mangyari simula ngayon hanggang dun sa target mo na date, wala yun. Hindi ka dapat kabahan dun kasi long term ka naman. Pero kung short term ka, dapat alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung tinatayaan mo, alam mo yung binobodigaan mo. Kung nagpo-futures ka naman, mas lalo kang mag-ingat. Ganun lang yun, Overall, market is volatile. Alam nyo na yan sa crypto. Pag sinabi pa nga lang crypto, volatile na o risky na Sinabing crypto, risky na agad dyan. So, pag pumasok ka dyan, dapat meron kang strategy. Huwag kayong papasok dyan ng wala kang plano. Na pagpasok ko ito, bukas yaman na ako. Bukas, sabi ni Jeblo, tataas daw XRP. Baka bukas yun, o kaya next week. O, ito na. Dinicide mo na agad na ako pa yung sinabi mo. O, wala na. Bad trip na kay Jeblo. Kasi, di pala tumaas, Sabi ko nga sa inyo, kayo may iniwala sa akin, Lalo na paglasing ako, bayabas ako, kaya huwag niyo akong papaniwalaan. Okay? Lahat ng sinasabi ko ay hindi basihan para bumili, magbenta o mag-hold kayo ng coins. Do your own research, no? Meron kayong mga sariling internet. Pwede nyo naman ako isama sa research nyo, pero huwag kayong bumasi lang sa akin lang. Munod kayo ng iba, research nyo yung history o yung mga project nila, partnership nila, roadmap nila, ganoon sa mga tatayaan nyo. No, ipang long term pero kung magte-trade kayo, panood din kayo ng mga traders na mga malulupit na mga idol. Marami yan sa YouTube, mga Lodi, no? Matuto kayo bumasa ng chart, mga candling, mga ganun. Ako kasi basic lang alam natin dyan, Diba? Hindi na masyadong komplikado, stress ako pag ganun, yun lang. Overall, mga Lodi, yung ganitong pag-drop ng market is normal lang sa chart, no? O normal lang yan sa crypto. Mga idol, no? Tis-tis lang mga idol. Ganun talaga ang crypto, no? Tumataas, bumababa. Kailangan laging may strategy, no? Ayun lang yung sa akin dyan, mga idol, no? So, kita-kits tayo bukas ng umaga ulit. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. Isipin nyo umabot kayo dito, tapos di nyo nilike yung video natin. Nag-i-enjoy kayo sa akin. Tina-trash talk nyo ako, di man lang kayo nagla-like, tapos di pa kayo nakasubscribe, di ba? Ang tigas nyo naman, para naman kayong yung nakita ko dun sa ayan. Mag-subscribe na kayo. Naragister mo kayo. Check nyo lang yan. Nakasubscribe na ba kay Jeblo? Lagi ko napapanood to. Pero di pala ako na-subscribe. Ang kulit ko rin, di ba? Ganun. So, kita-kits tayo bukas. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe Club. Subscribe Club TV. Subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. I'm trying to think what to say. If you don't subscribe, you'll become that guy. Sige na, matulog ka na. Porkit walang pasok Okay, kita-kits tayo mga Lods. Saludo.